Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ay! 34 minutos na makalipas ang ikanim ng umaga. Ngayon ay araw ng linggo. 26 na tayo sa buwan ng Abril, taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, magandang balita ho ito. Magandang balita sa larangan ng industriya dahil kinilala ng University of the Philippines ang ilang personalidad ng Manila Broadcasting Company DZRH News sa pinakahuling Gandingan Awards. Itinanghal na Best AM Radio Program Host. Walang iba kundi si Dr. Cesar Chavez ng programang Special on Saturday. Habang Best News Anchor naman si Kuya Angel Angelo Palmones ng programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Dr. Cesar Chavez na dapat ipagpatuloy ng gandingan ng paghamon sa media upang manatili itong maging makabuluhan at kasangkapan sa kaunlaran. Mapapakinggan at mapapanood si Dr. Cesar Chavez sa kanyang public affairs show tuwing araw ng Sabado, alas 7 ng umaga. Ayan, nananatili ho sa loob ng napakahabang panahon yung programa pong yan na number 1 sa kanyang time slot. Habang si Kuya Angel Angelo Palmones naman ay mapapakinggan at mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes sa DZRH News. May programa pa yata si Kuya Angel sa sa provincial natin. May maalimbukay ho ang kanyang tinig sa araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, si Kuya Angelo Palmones. At pagsapit nga ng Sabado, ayan, lahat ay nakatutok alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga naman yung SOS. Ay, good morning nga pala kay Azek Julius Lunin, Director Nicole Lopez. Good morning. Good morning nga pala kasi minsan sila yung kapag busy si Dr. Cesar Chavez, sila naman ho ang umuupo. Sumentro ang ika-20 edisyon ng Gandingan sa kahusayang hatid ng media sa pagbabalita at pagtalakay ng mga isyong may kinalaman sa kapaligiran. Kaya ako na may nagpapasalamat din ho sa University of the Philippines sa Gandingan dahil isa rin ho ako dun sa maliit na nominee. Finalista dyan ho sa Gandingan. Hindi nga lang pinalad. Hindi nga lamang ho pinalad sa kategoryang Best Reporter. Ako na may sa nominasyon pa lang sa nominasyon pa lang. Panalo ka na. Panalo ka na. Dahil sa akin sa industriya, tapik lang sa aking balikat ay sapat na sapat na. Tapik lang sa aking balikat kapag sa tingin ng tumapik nagampanan ko ng maayos yung isang particular na coverage o yung aking pagbabalita,
sapat na ho yun kahit wala ng sweldo. Kahit wag nang sweldohan. Ito ang gusto nating trabaho eh. Ito ang gusto nating trabaho. Parang hindi nga tayo nagtatrabaho eh sa trabahong ito. Kapag passion mo po yung isang bagay, kahit anong larangan ho yan, kahit anong field yan, kapag passion mo, parang hindi ka nagtatrabaho. Dito sa trabaho natin ito, parang hindi ako nagtatrabaho. Sa araw-araw, parang nakikipagchismisan lang ako. Ang dami mo pang nalalamang mga impormasyon. Kaya sa akin, tapik lang sa balikat, sapat na yun. At wala nang sweldo. So congratulations Congratulations. UP Gandingan Awards Best AM Radio Program Host Dr. Cesar Chavez. At habang Best News Anchor naman si Kuya Angel Angelo Palmones. Pag itong dalawang ito bibigyan ng award, anumang award giving body sa industriya, wala nang kaduda-duda. Sila na nga. Mega Balita Linggo. At sa iba pang mga balita, sisimulan ng tikita ng mga lalabag. Ang mga lalabag sa mga ordinansa laban sa pagkakalat gamit ang pinalawak na No Contact Apprehension Policy. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, gagamitin sa NCAP ang Artificial Intelligence Technology upang maging consistent ang pagpapatupad ng pulisya. Abot sa 450 NCAP cameras ang nakakalat sa kamay nilaan na re-reviewin din umano ng mga tauhan ng MMDA. Oras na makumpirmang violation sa anti-littering ordinance, makikipag-ugnayan ang ahensya sa barangay upang mag-issue ng ticket. Pwede ba MMDA? Pwede ba isama na ninyo dun sa inyong babantayan ng inyong no contact apprehension policy cameras na nakakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila? Isama nyo na yung anti-marites. Mga chismosa ba? Kung nakitang magchichismisan, yun, isama na rin ho ninyo na bigyan ho ng penalty. Paglinisin ng mga imbornal. Dahil nagkakalat sila ng mga baho hindi na lang makakontento sa pagpapaunlad sa kanilang sarili. Etong magpatupad nga kayo General Nicolas Torre III, sir. Patupad ka nga ng anti-marites din dyan sa MMDA. Ulihin ninyo lahat ng mga chismosa na nagpapakalat ng mali-maling mga balita. Mega Balita Linggo. Good news naman sa mga customer ng Meralco. Posibleng bumaba ang bill sa kuryente sa susunod na buwan dahil sa patutupad na 14 billion peso refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sinabi ni Meralco Vice President and Spokesperson Joe Saldarriaga sa DZRH na simula sa Mayo, tataas ng 43 centimos per kilowatt hour ang matatanggap na refund ng residential customers mula sa kasalukuyang 20 centimos. Sabi ni Saldarriaga ay inaasahang makatutulong ito sa epekto ng mataas na consumption ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Nasa 20 centavos per kilowatt hour yung natatanggap nilang refund. Magiging 43 centavos na ito simula sa Mayo. So ibig sabihin yan, may additional na mararamdaman yung mga customers natin na 23 centavos sa rate impact o additional refund. So this will be reflected as a separate line item sa susunod na buwan sa Mayo, which is around a little over a week away. That is very transparent and our customers can check. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tinanggi ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may halong pamumulitika ang raid sa KTV Bar sa Pasig na may kaugnayan naman sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Matibag, lehitimong operasyon ang ginawa at huwag nang idamay ang mga tauhan ng NBI.
Giit ng NBI Director, malinaw ang mga elemento ng human trafficking at trabaho nilang huliin at panagutin ang mga lumalabag sa batas. Naharap ang asawa at anak ni Depensor sa kasong human trafficking na may-ari umano ng ni-raid na establishmento. Depensor, pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika at huwag pong sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung aming tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV, at yung Taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017. Napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was Mega Balita Linggo. 44 minutos makalipas ang ikanim ng umaga. Kinumpirma ng National Labor Relations Commission o NLRC ang settlement agreement na muling nagtalaga kay Maria Christine Mandigma bilang Chief Executive Officer ng Bival Group Incorporated. Isa itong malaking dagok sa majority shareholders sa una nang nagsabing walang bisang nasabing kasunduan na pirmado ng kanilang sariling chairman at presidenta. Ayon sa desisyon ng NLRC nitong Abril 6, dapat ipatupad ang naunang desisyon ni Labor Arbiter Raul Luna ng NLRC 5th Division noong January 29, 2026 na kumikilala sa compromise agreement sa pagitan ni Mandigma at Gaspar Gasbibal. Si Bibal ang chairman at president ng VGI na lumagda sa settlement noong Setyembre 9 noong nakalipas na taon. Sinabi ni Gas Bibal na ang desisyon ay patunay na ang kasunduan ay lehitimong aksyon para sa good governance ng Bibal Group. Kontrolado ng Bibal Sisters na sina Nila Bibal Mata, Aida Bibal Gutierrez at Estela Bibal Lawson ang Bibal Group Board. Sinabi nilang walang bisang compromise agreement dahil kumilos daw si Gas Bibal nang walang paintulot ng board pero hindi tinanggap ng NLRC ang katwiran na ito. Bumaba ang NLRC decision habang nahaharap ang Bibal Sisters sa mga kasong syndicated estafa sa Department of Justice. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission o SEC ang tatlong mga Bibal Sisters. Mega Balita Linggo. 14 na minuto na lamang po bago mag-ikapito ng umaga. DCRH number 1. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fabcon, Galalala Fabcon, ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon, Galalala Fabcon, ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan.
Kalesabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalesabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalesabton, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Mega Balita Linggo. Ay! Abay, kalain mo, ang bilis ho ng oras. Nakailang kape na ho ba kayo? Dapat pagka ganitong linggo, kuya-kuya kayo lamang ho sana tayo Ha? 9 na minuto na lamang ho bago ika-7 ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, humigit kumulang 20 mga akusado sa kaso ng VB Sullivan Group of Companies ang humarap sa arraignment sa San Juan Metropolitan Trial Courts o Trial Court Branch 57. Ayon kay Attorney Tyrone Alvarez, abogado ng private complainant, labis na nasasaktan ang kanyang kliyente dahil mismong kapatid nilang kailangang kasuhan. Nilinaw din ni Attorney Alvarez na natuloy ang pre-trial proceedings para lamang sa 20 akusado at hindi kasama sa pagdinigang magkakapatid na Sullivan. Samantala, naghain naman ang kabilang partido ng motion to suspend proceedings. Dahil dito'y humingi ang kampo ni Attorney Alvarez ng 10 araw sa korte upang makapaghain ng komento o kontra sa laysay laban sa motion ng mga Sullivan sisters. Kabilang sa mga kasong isinampa ng kanyang kliyente ay robbery at grave coercion. Nagugat ang kaso noong nakarang taon matapos magkaroon ng tensyon sa BB Sullivan Building sa EDSA San Juan, kung saan sa pilitang pinasok ng grupo ng nakatatandang kapatid na mga Sullivan ang gusali at kinuha ang mahalagang mga dokumento kabilang ang ilang titulo ng lupa na pagmamay-ari ng kumpanya. Alam mo ninyo, kapag kaho talaga ang pinag-uusapan ay mana, pinag-uusapan ay
literal, kapirahan. Pag pinag-uusapan na ho yan, yung mana, nako, talagang ang dugong nananalaytay sa magkakapatid, nawawalan ho ng bisa. Sample, sino yung mga may edad 50 pataas na ho dyan? Sino yung may edad 60 na dyan? Kayo hong mga nagpapakaangkaang, natatandaan ba ninyo yung usapin ng ilusoryo? Ilusoryo? Isa ho yan nung ako'y nasa ako'y nasa insurance. Nasa insurance ako. Isa ho yan dun sa laging ginagamit na gabay yung ilusoryo, yung bang mag-asawa, mga anak, magkakapatid, talagang nagsasampa ng kasot kung saan-saan ho nagkawing-kawing na yung kanilang problema. Dahil ho dun sa usapin ho ng mana. Ang daming, yan, i-search ho ninyo yan, ilusoryo. Ilusoryo family dispute. Yan ang i-search ho ninyo. Ganun ho Ganun yung labanan. Pagdating ho sa mga mana-mana, wala na ho yan. Minsan nga kahit na mayroon pang kontratang pinirmahan kahit may kontrata pang pinirmahan, doon naman saya kahit hindi magkakapatid. Kahit may kontrata ng pinirmahan, alam ho ninyo, nalalabag pa Nag-iiba na Nag-iiba yung usapin na. Kahit may mga dokumento ng kayong pinirmahan na nagkasundo sa ganito, ganun, kung ano man yung inyong pinasok na kontrata. Katulad nitong good morning nga pala, kay Mayor Zenny Mendoza, yung pagpapaupa ng kanyang anak na si Dr. Maan ng kanilang property, ng kanilang isa sa kanilang property, lumayas ho yung nangungupahan. Lumayas yung nangungupahan nang hindi ho sinisettle yung kanyang obligasyon. Ganyan pagdating na ho talaga sa kaperahan. Kung makakalamang ka sa kapwa mo, gagawin mo. Gagawin ng iba. Good luck ho sa inyo. Good luck ho sa inyo. Lalo na yung umuupa ho sa kanila, isang establishmento na nag-uumpisa pa lang, isang manukan na nag-uumpisa pa lang, mukhang hindi nalilipad dyan ho sa kanilang property dyan sa Talisay, Batangas, ayaw bayaran. Mga Chinese last names pa naman itong mga to. Diana Ku, John Michael Ku, Sus Mario Sepo, Christian Manyo, makinig ka. Alam mo, kapag kaganyang kapag kaganyang mga usapin ng pera, nagkakalimutan na Marinduqueños lechon manok, magbayad ho kayo ng inyong utang. Sana makalipad pa ang inyong manukan. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, nababahala naman si dating Agriculture Secretary Leo de Montemayor sa naging pagbabago sa pre-qualification ng mga supplier ng farm machinery. Sa panayam ng special on Saturday, sinabi ni Montemayor na dahil sa pagbabago ay mabilis na nasisira ang mga binibigay na traktor ng DA sa mga magsasaka. Giit ng dating opisyal, doble pagkalug ito dahil hindi nabibigyan ng magandang makinarya mga magsasaka para sa panahon ng anihana habang sa nasasayang ang pondo ng gobyerno sa mga kagamitan na hindi naman nagtatagal. In general, very reliable ang supplier, tapos yung kanilang service ay maganda. Mismo yung mga traktora nila napakaganda rin ang performance. Pero nitong huling 6 or 7 years, inalis po yung ganong klaseng requirement. So kahit na fairly new ang isang supplier at hindi pa po maliwanag kung meron po siyang after sales service capability at saka spare parts distribution system, somehow po na sila na napasama sa bidding.
Yan ang tinig ng dating kalihim ng Department of Agriculture sa panayam ni Dr. Cesar Chavez ng programang SOS. Mega Balita Linggo. So yan na ho ang kabuuan ng isang oras nating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ngayon ay 26 na ho ng buwan ng Abril taong 2025 ba? Nangalan ho ng mga bumubuo ng DZRH News Center ngayong araw ng linggo. Maging sa News Center, ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Antabayanan ang programang Maynila itong Pilipinas ni Binibining Leth Narciso. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto bago magikapito ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na